Sa Civil Aviation Authority of the Philippines Davao nga dunay helicopter nga nakarehistro sa Estados Unidos ang mitugpa sa Davao International Airport. Nakita na lumilipad na Boeing Vertol 107-2 sa 30 ektaryang property ni Pastor Apollo Kibuloy at napag-alaman ng Davao-based broadcaster na DXDC-RMN na ang helicopter ay isang US helicopter. Ang tanong ay, tumutulong na ba ang United States of America para dakpin si Pastor Apollo Kibuloy? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kamakailan lamang ay nabanggit natin na ang sobrang kinatatakutan ni Pastor Apollo Kibuloy ay ang extradition, na pag siya ay mahuhuli, siya ay mapupunta sa kamay ng FBI at makukulong sa United States of America. Dahil si Kibuloy ay hindi lamang wanted dito sa Pilipinas, kundi siya ay nasa most wanted list ng US Federal Bureau of Investigation simula pa ng maaga ng 2022, matapos na siya ay sampahan ng kaso kasama ng kanyang mga kasamahan na sina Crescente Canada, Jacqueline Roy, Sylvia Semanes at Pauline Canada, at nasampahan sila ng kaso sa District Court ng California dahil sa iba't ibang krimen kabilang na ang sex trafficking, money laundering at pandaraya. At iniulat ng Davao-based broadcaster na DXDC-RMN na isang helicopter na Boeing Vertol 107-2 ang nakita na lumilipad sa itaas ng 30 ektaryang property ng grupo ni Kibuloy noong Martes ng umaga. Ang Boeing Vertol 107-2 ay isang twin-engine tandem rotor helicopter mula noong 1950s na kilala sa kanyang katatagan at versatility at kaya magdala ng hanggang 25 na pasahero o kargamento. Ngunit ang tanong ay, tumutulong na ba ang FBI para dakpin si Pastor Apollo Kibuloy? May mga lumalabas din na mga litrato ng mga logo ng United States of America sa mga uniforme ng AFP at pulisya. Ngunit may nagtatanggi na ito raw ay isang fake news. Ngunit ganun pa man, ayaw na ayaw ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ay makakita raw ng kahit naka-uniforme o foreigner sa kanyang compound na baka ito raw ay isang spy ng FBI. Ito rin ang banggit ni Arlene Stone sa kanyang vlog na kung saan ilan sa mga tagasunod ni Pastor Apollo Kibuloy ang nagsabi na natatakot si Pastor Apollo na lumabas sa compound ng QOJC dahil baka siya ay dakpin ng FBI. Kaya nga naman, dahil sa kanyang sobrang takot ay humukay ito ng tunnel at dito nagtago, na mula pa noong Pebrero ay hindi niya ipinapakita ang kanyang persona sa media kahit sa mga miyembro nito, na binabanggit niyang mamamatay na lamang daw siya kaysa siya ay mahuli. Ngunit ano nga ba ang katotohanan patungkol sa Boeing Vertol 107-2 na lumilipad sa itaas ng 30 ektaryang property ni Pastor Apollo Kibuloy? Inilabas ni Major Catherine De La Rey, tagapagsalita ng Police Davao Region, ang pagtanggi matapos makita ang isang helicopter na gawa sa US na lumilipad sa ibabaw ng QOJC compound sa Davao noong Martes ng umaga. To make it clear that no foreign entities are involved in the legitimate operations carried out by the Philippine National Police. As a sovereign country, the Philippines maintains complete control over its internal security and law enforcement, guided solely by its own set of laws, regulations, and policies. The PNP operates independently within this national framework, ensuring that all actions and decisions adhere strictly to Philippine law. While there are provisions for foreign military assistance in certain operations, such involvement is strictly regulated and can only occur under established
treaties or mutual agreements between the Philippines and other countries. Such arrangements are managed through formal channels and are not part of the day-to-day activities of the PNP. Therefore, any external military participation is outside our operational domain and is not directly handled by the PNP. Our primary commitment remains to uphold and enforce the rule of law within the scope of our national jurisdiction. The PNP is dedicated to ensuring that all law enforcement activities are conducted with the utmost respect for legal standards and the principles of justice. At pinubulaanan ito ng pulisya sa Davao noong Martes, September 3 na sila ay tumatanggap ng tulong mula sa Estados Unidos sa kasalukuyang manhunt para sa puganteng pastor na si Pastor Apollo Kibuloy. Ika pa ni De La Rey, nililinaw namin na walang dayuhang grupo ang kasali sa mga lehitimong operasyon ng Philippine National Police. Bilang isang soberanong bansa, ang Pilipinas ay may buong kontrol sa sariling seguridad at pagpapatupad ng batas na ginagabayan lamang ng sarili nitong mga batas, regulasyon at patakaran. Ang PNP ay gumagana ng malaya sa loob ng pambansang balangkas na ito na tinitiyak na ang lahat ng aksyon at desisyon ay sumunod ng mahigpit sa batas ng Pilipinas, ika pa ni De La Rey. Gayunpaman, binigyan diin ng pulisya na ang dayuhang tulong militar sa ilang operasyon ay maaaring mangyari sa ilalim ng mahigpit na regulasyon batay sa mga kasunduan na mayroon ang Pilipinas sa ibang bansa. Sinabi ni De La Rey, kapag may prorbisyon para sa mga dayuhang tulong militar sa ilang operasyon, ang ganitong pakikilahok ay mahigpit na pinamamahalaan at maaari lamang mangyari sa ilalim ng mga naitatag na kasunduan o mutual agreement sa pagitan ng Pilipinas at iba pang bansa. Ang mga ganitong kaayusan ay pinamamahalaan sa pamagitan ng formal na mga channel at hindi bahagi ng pang-araw-araw na aktibidad ng PNP. Pumasok na sa ika-10 araw ang manhunt para kay Kibuloy at 4 pang mga pugante sa malawak na QOGC property sa Davao nitong Martes. Ang pastor na nag-aangking hinirang na anak ng Diyos ay pinag-utos na arestuhin ng 2 regional court noong April dahil sa pang-aabuso sa minor de edad, pang-aabuso sa bata at qualified trafficking. Hinahanap din ng mga otoridad ang 4 pa niyang tagasunod, mga magkakapatid na Ingrid at Crescente Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Simanes, kaugnay sa mga kasong pang-aabuso sa bata at qualified trafficking na isang hindi maipapaling krimen. Si Pauline Canada, isang ika-5 tagasunod ni Kibuloy, ay naaresto sa Davao noong Hulyo. Unang Korinto 14 verse 33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan. Sa harap ng mga kontrobersya at kaguluhan na kinakasangkutan ni Pastor Apollo Kibuloy at ng kanyang mga tagasunod, tayo ay tinatawag na mag-isip at magbalik loob sa mga aral ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kapayapaan. Sa gitna ng gulo at kawalan ng katiyakan, dapat tayo magpakatatag at manatiling nakatuon sa ating pananampalataya at sa paghahanap ng katotohanan. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita sa atin ng mahalagang tungkulin na kinakaharap ng bawat isa, na maghanap ng katarungan at kapayapaan. Ang Diyos ay hindi natutuwa sa kaguluhan o sa mga gawaing masama na nagdadala ng sakit at hirap sa mga tao. Ang bawat isa sa atin ay tinatawag na maghanap ng hustisya at magsulong ng kapayapaan, maging sa ating mga puso, tahanan at komunidad. Sa bawat sitwasyong ating hinaharap, maging ito man ay personal o panlipunan, mahalaga na tayo ay magpakumbaba, magtiwala sa ating Panginoong Diyos at manalangin para sa kanyang gabay. Tayo ay dapat maging maliwanag sa gitna ng kadiliman, maging instrumento ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos at ipakita sa mundo ang kapangyarihan ng pananampalataya at pananalig sa kanyang kalooban. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, sa harap ng mga kaguluhan at kontrobersya, itinataas po namin sa iyo ang lahat ng mga apektado ng mga pangyayaring ito. Naway maghatid ka ng kapayapaan sa kanilang mga puso at gabayan sila sa paghahanap ng katotohanan at hustisya. Bigyan niyo po sila ng lakas at tapang na harapin ang mga pagsubok na kanilang kinakaharapan. Ipagkaloob niyo po sa kanila at sa kanilang pamilya ang iyong proteksyon at biyaya. Dinadalangin po namin ang iyong karunungan at awa
upang lahat kami ay magpatuloy sa pagsusunod sa iyong kalooban. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming panalangin at salamat sa pagkakalinis sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang isang matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.